Shalom, Kapiwa. El Elohe Israel. Who is El Elohe Israel? Una, God of Israel, which emphasizes God's sovereignty, protection, and covenant relationship with Israel. In Genesis 33, verse 20. Pangalawa, El Elohe of Israel, mighty God and Redeemer, showcases divine power, wisdom, and salvation. Pangatlo, a covenant keeper, honors and fulfills promises to Israel and humanity. What is the meaning of El Elohe Israel? Name. Number one, God, the God of Israel. Pangalawa, divine sovereignty. Pangatlo, covenant loyalty. Then how El Elohe Israel works? Number one, establishes covenant relationships. Second, provides spiritual nourishment. Thirdly, protects and guides. And fourthly, fulfills promises. Now let's go to the application in daily life. Kung kilala po natin si El Elohe of Israel, seek divine guidance. Siya po ang nakakapagbigay ng tamang daan at dadaanan natin. Then pangalawa, trust covenant promises. Pagkatiwalaan natin ang pangako ng Diyos na hindi po siya Okay. Kung atin pong kilala si El Elohe Israel, kung paano po siya nagbabantay sa atin at patuloy na ginagabayan tayo sa ating buhay, ano naman po ang ating response, tugon sa ginagawa niya sa ating mga buhay? So this is our application in daily life. Una, seek divine guidance. Hanapin po natin ang kanyang direksyon sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang espiritu, at ng mga napapakinggan po nating mensahe patungkol kay El Elohe Israel. Sapagkat wala pong pinakamahalaga, pinakaimportante na gagawin sa mundong ito, kundi kung ano nga ba yung nararapat at tama, dahil ito ang kagustuhan ng Diyos at malalaman lamang po natin yan kung tayo po'y nagsasaliksik sa kanyang mga salita. Pangalawa, trust covenant promises. According to Genesis 17, 1-18, na ipakita po nito kung paano nagtitiwala ang isang tao sa pangako ng Diyos sapagkat siya ay Diyos ng tipan. In other words, kapag siya po'y nangako, walang pwedeng hahadlang na kapangyarihan sa mundong ito, walang pwedeng pipigil or ididemolish ang bagay na yon. Hindi po siya makakapagtagumpay kapag ang Diyos ang nangako, walang hahadlang ng kahit anong kapangyarihan. Tutugunin niyo po ito. That's why we, as a believers, trust on El Elohe of Israel, the covenant promises. Naalala ko lang po ang kwento ni Sapir Cohen. Kung nakita niyo po last October 7, 2023, kung paano ang Hamas na sila po ay in-invade at kinuha nga po ito si Sapir Cohen, isang babae nanunuluyan sa Israel o isang Hudyo. At alam niyo po ba, ay natuto siyang manalangin nung siya po ay nasa captivity, na captive ng Hamas at dinala po sa Gaza. Nanalangin siya na siya ay iligtas at proteksyonan ng Panginoon. Nangyari po yon, siya po ay prinoteksyonan ng Panginoon at ibinalik after 55 days. Totoo po ang Diyos na nangako na hindi ka iiwan ni pababayaan. Then, pangatlo, cultivate gratitude. Manatili yung pagpapasalamat, pusong mapagpasalamat
pusong nagbibigay ng kadakalaan sa Diyos sapagkat sa lahat ng nangyayari sa kanyang buhay, alam niya na si El Elohe of Israel ay may ginagawa sa kanyang buhay at ito po ay maganda para sa Diyos at para sa personal niyang buhay. Mapagpasalamat. And then, demonstrate covenant loyalty. Maging tapat tayo sa Panginoon. Kung gaano ang Diyos sa ating tapat, maging tapat po tayo sa Kanya. Then again, finally, steward of God's creation. Tayo po'y katiwala. Katiwala tayo, una sa ating buhay na personal, na relasyon natin sa Diyos, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, at tinitingala nila tayo, tinitingnan kung anong pamumuhay natin, kung tayo nga po ay merong pagkatakot sa Diyos, sapagkat sabi ng salita ng Diyos, ang sino mang sa Kanya ay tumatawag o may takot sa Kanya, ay dapat lang ipamuhay ang pangalan ng Diyos na yon. El Elohe of Israel, siya po ang may pwedeng pagkatiwalaan. Siya po ang Diyos, hindi lamang po na nagbabantay, naggagabay, kundi patuloy pa rin po sa ating nagpapalakas upang maganap natin ang kanyang katwiran, kalooban, kaparaanan sa ating mga buhay. Kumusta ka, kapiwa? Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.